na sa tanong po sa kanya nitong isang GMA reporter na si Ivan Mayrina. Pakinggan po natin at magre-react lang po tayo rito kung anong klaseng pangbubudol meron po itong si Auntie Claire. Ayan. Pwesto lang po natin yung video. Pasok, Auntie Claire. Yan, hanapan lang natin ng magandang mapupwestuhan para mapanood natin pare-pareho. Ito pong si Auntie Claire Castro. Teka lang, ayaw mag-play. Yusek, during the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Alam niyo po, pagkakaintindi natin lahat dito, no, sa tinatanong na to ni Ivan Mayrina, yung may mananagot at yung merong hindi magme-Merry Christmas, mga makukulong po na mga magnanakaw. At ito po ay malalaking isda, no? Yan po yung pagkakaintindi natin lahat kasi sa kanila naman ang galing yan eh. May mga hindi maganda Christmas, mananagot, etc. etc. Maganda yung tanong na yan ni Ivan Mayrina. Pero alam nyo naman, itong mga taga-Malacanang, sanay na mambudol. Pakinggan po natin. Huwag po kayong masusukat, maagang maaga pa. Sasagot ni Auntie Claire. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero Tignan niyo po kung paano po sila manlito no? Alam na natin yan lahat na yung marami. Hindi naman po naghanap si Ivan Mayrina. Nagturo po ba si Ivan Mayrina bakit hindi pa nakakulong si ganun, bakit hindi pa? Ang tinanong ni Ivan Mayrina, bakit walang nakukulong? 'Di ba? Bakit walang hindi nagme-Merry Christmas? Ito si Auntie Claire talaga yung second nature na nila yung pambubudol ng amo niya no? Wala naman daw binabanggit ng pangalan. Hindi naman po usapin ng pangalan Meron po ba o wala? Ay, shout out kay Placido Piloso po. Meron po ba o walang napakulong? Meron po bukod sa Diskaya. Isa lang yung binanggit ni Ivan Mayrina, Diskaya lang. 'Di ba? Tapos sasabihin niya wala namang binabanggit yung Pangulo na pangalan Ang tinatanong po kung meron ba kayong napakulong. tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, Okay, dito muna tayo. Mayroong mga nakukulong, mayroong mga inisyuan ng warrant. Yun nga po yung total package. Yung sinabi nyong may nakukulong, sino po nga yung nakulong? Wala nga kayo mabanggit Si Diskaya po. Yung binabanggit nyo na mga nakulong na mga maliliit na tao, mga sapsap. Ang pagkakaalam po namin, nakapagpiyansa na po lahat. Si Diskaya lang po yung talagang nakakulong. Yung meaning po na hindi magpapasko, maganda yung Pasko, hindi merry ang Christmas. Dahil yan po, plunder po ang kaso ng mga yan. Malalaking tao po, plunder po yan. Wala pong bail yan. Kaya ang expected
expectation ng lahat ng tao makukulong at mabubulok sa bilangguan, hindi yung nakulong at nakapagpiyansa. Yung mga na-issuean ng warrant of arrest, merong na-issuean ng warrant of arrest, bakit hindi pa rin nakukulong? Total package yan, kayong gobyerno, hindi naman kayo korte. Yung korte po, pwede po nilang ipagmalaki. Meron na kaming na warrant of arrest. Kayo ang gobyerno, kayo po ang huhuli sa may warrant of arrest na pinagmamalaki mo. O magugulat po kayo kung ano pa po yung pinagmamalaki nitong babae na to, no? Ang pinagmamalaki niya po, ito po yung talagang mga mukhang pera eh. settle at ibinibigay, rather restitution, at nagsisettle warrants of arrest na na-issue. May mga nagtago. Mayroong Hindi niyo po hindi niyo dapat po ipagmalaki yung mga nagtago. Bakit hindi niyo hanapin? nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks. Ayan po, diyan po sila pinapakita po nila na achievement yung pagsusoli. Isinusoli ang kanilang mga kickback. Doon po sila masaya eh. Bakit po masaya sila pag kami po taong bayan, wala po kaming pakialam sa nasoli, hindi naman po namin mapapakinabangan yan eh. Ang gusto po namin, katarungan, makulong yung mga magnanakaw. Yung kita mo yung ngiti niya, tignan niyo lang po yung ngiti niya nung sinasabi niya may nagsusoli. Na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Wala daw po nagsoli sa anumang administrasyon. Okay. Never na naganap. Gusto mo yung termino na never na naganap? Never na naganap sa lahat ng administrasyon yung ganito kalaking pagnanakaw. Never na naganap sa lahat ng administrasyon. Yung ibang administrasyon po, karamihan po ng administrasyon, porsyento lang. May tulay na pinagawa na morsyento. Mayroong dike na pinagawa na morsyento. Ito pong gobyerno lang na ito, walang naipatayo, hindi na po na morsyento, 100% po ang ninakaw dahil ghost project eh. Kaya nakakairita, no? At tuwan-tuwa pa siya na nagsasabi na dito lang daw may nagsosoli. Magkano lang po yan? Trillion po ang pinag-uusapan. Magkano lang yung sinuli? 100 billion? Wala pa po 200 million ang sinuli. Million lang po ang sinuli. Trillion po ang pinag-uusapan nating ninakaw po. Ang aga. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging Merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilis ang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot, Bakit Ombudsman at DOJ na? Asan na yung tinayo yung ICI? Wala na silbi. ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba. Hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Ayun naman pala. Naiinip lang kayo masyado. The holidays. So, sa madaling salita, hindi pa po tapos ang termino ng Pangulo. Maghintay kayo. Masyado kayong mainipin. 4 na buwan pa lang yung sinasabi niya, di ba? Maghintay po kayo hanggang malay nyo sa 2029, marisolba na lahat yan. Huwag kayong mag-alala, sa 2029, kulong na po lahat yan. Dahil si Sara Duterte na po ang presidente. Yun lang po yung punto niya.
ang umamin na po to si Auntie Claire na wala talaga tayong aasahan dito sa Pangulo na to. Kaya lang nakakairita po, no? Nakakairita na sabihin na, alam nyo si Tatay Digong, bilib na bilib ka sa mama na yan, no? Kasi ang sinisita lang nila, kala ko ba 6 na buwan? Hanggang ngayon sinisita pa nila, kala ko ba 6 na buwan, wala na tayong problema sa droga. Pero tuloy-tuloy na nagtatrabaho yung mama. Umaamin po siya eh. Alam nyo yung mga tao na alam yung ginagawa niya tapos may direksyon talaga. Hindi po nagpapalusot. Sabi ni Tatay Digong, aba, hindi ko akalain na ang kalaban ko pala sa droga ay buong gobyerno. Na-realize po ni Tatay Digong na ang mga protektor pala ng droga nasa mga higher ups. Matataas ang katungkulan. Hindi lang po sa gobyernong sibilyan. Alam nyo na yung ibig natin sabihin. Sangkatutak po yung nagpoprotekta. Kaya, pero hindi po tumigil si Tatay Digong. Yun po ang kagandahan kay Tatay Digong. Sinimulan niya yung droga hanggang nagtapos siya, may war on drugs pa rin. Kaya nga minamasama ng mga to eh, no? Lagi nila minamasama. Dito muna tayo kay Auntie Claire. Mamaya natin puntahan yung pagmamasama nila kay Tatay Digong. Alam po ninyo, maaga po tayo kasi para makarami. Para bago magberada, makaisa pa ulit tayo. Kasi ganun talaga eh. Kinakailangan natin magsipag. Okay. So ang punto lang dyan ni Auntie Claire, patuloy namin kayong bubudulin, huwag kayong mag-alala. Wala na po yan eh, no? Wala na po sa usapan. Tahimik na po, nananahimik na po lahat. Ayaw na halos nilang pag-usapan. Isa na lang po ang tatanungin natin. Senator Lacson, kasi ombudsman, ang sinasabi niya, DOJ ombudsman. Yung DOJ masaya na restitution. Di ba? Bawi lang ng pera. Walang nakakasuhan. Walang mga bagong pinadadakip. Ang katakataka lang dito sa mga to, patuloy tayong niloloko eh, no? Matagal pa naman daw yung panunungkulan ni BBM. Asa na yung bago magpasko? Wala na lang yung kalimutan na lang. Yan yung problema ng mga tao na walang palabra de honor. Si Tatay Digong, nahihiya. Nahihiya siya nung nasabi niya na 6 months tapos na yung problema sa droga. Pero pinaliwanag niya na antindi pala ng problema ng droga sa Pilipinas, no? Talagang halos narco-politics na. Kaya hirap si Tatay Digong na doon sa sinabi niya. Pero hindi niya nilubayan. Ito pong mga to, kalimutan niyo na yung sinabi ng Pangulo na bago magpasko. Anyway, meron pa naman siyang 2 years eh. Ano po ba pagkakaiba ng another 2 years sa sinasabi niyong Pasko? Yung wala pong pakialam sa kanyang mga sinasabi, walang palabra de honor, mahirap pong kausap ng mga tao yan. Kasi baliwala na sa kanila eh. Ano ba naman yun na makapagpakulong ka ng mga 10 congressman, 3 senador, di ba? Ang saya kaya ng Pilipinas nung ganun. Ibig sabihin, napapatunayan mo yung sinasabi mo bilang Pangulo. Wala na sa kanila yan eh. Ano ngayon kung wala kami napakulong hanggang December? Ang importante sa kanila, presidente pa rin si BBM. Meron naman napakulong. Si Pokis. Meron pa po siyang sinabi rito, no? Sabi po ni Greco Belhica, we ask President Trump for help. Ulit, bura-bura. We ask President Trump for your help in bringing home informer president arrested and detained by the ICC. So, humihiling po si Greco Bellica ng tulong na kay President Donald Trump. Na total, nagawa naman ninyo yan kay Maduro. Baka gusto nyo namang iligtas si Tatay Digong sa ICC. Ayaw nyo rin naman sa ICC.
Ito po ang sagot nito ni Auntie Claire. 'Di ba ang nilabanan ni President Trump yung drug cartel? So paano magkakaroon ng sense na kukunin ang dating Pangulong Duterte sa ICC kung yun ang issue? Ito si Auntie Claire to ha. There's an issue about Michael Yang, Sami Uy, na nagdeposits ng mga umano sa drug lord sa bank account ng mga Duterte. So parang walang sense ang sinasabi ni Greco Bellica kung gano'n ang gusto niyang patunayan. Narco-politics. So mas lalo sigurong hindi kukunin ng US si ex-President Duterte sa ICC. Okay, ito po yung mga narratives po nila, no? Ito po yung mga narratives nito nila Auntie Claire na ang hirap na punsakyan eh. Di po ba, ang pagkakaalam natin lahat, si Tatay Digong, paano sila eh, shifting eh, kung ano yung, kung saan pumapabor, doon po sila eh. Di ba ang sinasabi ninyo, yung pagkukondak ni Tatay Digong ng war on drugs, kaya siya nakalong sa ICC? Dahil yung mga pinapatay niyang drug lords, yung mga pinapatay niyang mga pusher, pinagtatanggol ninyo. Di ba pro-droga kayo? Yung gobyerno natin, pro-droga. Kaya nila pinahuli si Tatay Digong. Yan yung narrative nyo eh, di ba? Pinatay ni Tatay Digong yung mga pusher, pinatay ni Tatay Digong yung mga drug lords nang walang hindi pinadaan sa due process. Yan yung description nyo ng war on drugs. Bakit pinagpipilitan nyo ngayon na si Tatay Digong ay drug cartel? Di ba? Walang sense eh. Hindi ko makuha kung ano yung sense. Kung si Tatay Digong ay involved sa droga, ang yaman-yaman na niya, hindi pa naganap yung war on drugs. Hindi nyo ba naisip yun? Ang dali pong kausap ng mga drug lords kung ikaw po ay tao sa gobyerno na poprotektahan mo sila. Opo, sagutin na natin yan kasi matagal na nilang niloloko tao dyan eh. Di ba ang katwiran nila si Tatay Digong daw kaya daw ini-eliminate niya raw yung kalaban. Bakit mo pa i-eliminate kung pwede ka naman makipagtulungan sa kanila? Hindi ba? Napaka-illogical. Nung sabihin nila na nag-conduct ng war on drugs, binibintangan nila na libo-libo ang pinapatay ni Digong. Yung pala, siya naman pala ay involved din sa droga. Bakit pa siya? Wala pong logic yun. Yan po ay imahinasyon nyo lang. Tsaka nagbago po kayo. Nag-shift po kayo ng narratives. Di ba? Wala naman narrative nyo noon na si Tatay Digong na drug lord. Kailan lang yung narrative nyo na yan? Ngayon, Auntie Claire, kilala mo pala yung mga tao. May binabanggit kang pangalan. Itong mga pangalan na to, anong pangalan yan? Michael Yang at Sami Uy. Alam nyo ba ang sinabi ni Tatay Digong? Pakalat-kalat lang si Michael Yang sa Davao City. Bakit hindi nyo ipahuli? Drug lord pala, involved pala sa droga. Negosyante raw yan doon, sabi ni Tatay Digong, pakalat-kalat. Bakit hindi nyo huliin? Ang tagal-tagal na yan. Na-issue na yan. Napakulong nyo si Pastor Kibuloy, napakulong nyo si Tatay Digong, dating presidente ng Pilipinas, yung negosyanteng pakalat-kalat lang sa Davao. Hindi ko maintindihan eh. Ang dami nyo narratives na hindi po nagtutugma sa aktual na kalagayan. Kayang-kaya ni General Torre yan. Nung kung pinadakip nyo yung mga sinasabi nyong drug lord na may kaugnayan kay Tatay Digong, bakit hindi nyo pinadakip? Meron bang kaso si Michael Yang?
Hindi ko po kilala yan eh. Kaya nga ako takang-taka, kayo kilala ninyo. Kilala ninyo palang drug lord yung mga yan. Ako talaga, nakikita ko lang yan, naririnig ko lang yan yung sa Parmali. In-involve na lahat, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng tao i-involve. Lahat ng mga pogo involved din si Michael Yang. Puta, napaka-powerful pala na ano yan. Bakit hindi nyo ipahuli? Lahat na lahat ng krimen sa Pilipinas involved yung tao na yan. Ipahuli nyo. Pag binanggit yung Michael Yang, wala na. O, Michael Yang kasi yan eh. Ang tagal-tagal na yung tao na yan. Pag usapan ng pogo, Michael Yang. Usapin ng droga, Michael Yang. Usapin ng ano, Michael Yang. Panay Michael Yang. Parmali, Michael Yang. Lahat ng krimen na nababanggit yung pangalan. Bakit kaya walang humuhuli dyan? Nagtataka rin ako eh. Nagtataka na ako eh. Di ba nung Parmali, paulit-ulit yung pangalan na yan. Pogo, kasama din siya. Yan lang yata yung tao na involved sa lahat ng malalaking krimen. Wala namang humuhuli. Niloloko nyo lang yung tao eh.